Gaslighting. Naranasan mo na bang kausapin ang isang tao para maglabas ng sama ng loob sa kanya? Pinaghandaan mo ang inyong pagkikita at pinagdasal na sana'y maunawaan niya ang iyong pinanggagalingan. Nagdesisyon kang magpakatotoo at kausapin na siya para malaman niyang may nagawa siyang nakasakit sa iyo. Ang layunin mo ay wag na niyang ulitin ang nakakasakit na ginawa niya at maging mas matibay ang inyong samahan. Pero hindi mo inakalang kabaligtaran pala ang magiging resulta ng pag-uusap ninyo. Inilipat niya sa iyo ang kasalanan. Pinaratangan ka niyang mababaw ang iyong dahilan, pinagbintangan ka niyang mapanghusga, at inisa-isa niya ang mga pagkukulang mo sa kanya. Maaring totoo ang mga paratang niya, pero maaari ring imbento lang niya para ikaw ang magmukhang masama. Too sensitive, melodramatic, or judgmental. We used to call this turning the tables or to backfire. These days, we call it gaslighting. People who gaslight tend to make you question yourself. Magaling silang mag-manipulate ng sitwasyon at mag-invalidate ng nararamdaman mo. If you're vulnerable, sasamantalihin nila ito and you'll end up thinking that you really are the one to blame. But it is never the Lord's will that we manipulate other people's feelings. In fact, tayo'y tinawag upang maging kind and tender-hearted, good and gentle, and to do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Hindi rin natin dapat pagsamantalahan o dayain ang ating kapwa. Kaya sa ating pakikipagrelasyon sa iba, tinatawag tayo ng Diyos na makipag-ayos sa nakagawa ng pagkakamali. Alam ni Jesus na maaari nating masaktan ng isa't isa. Pero sa pagsasabing makipag-ayos tayo, nagbibigay siya ng pag-asa na mare-restore ang ating relationships. In the same way that He has forgiven our sins and restored us to Him, God desires and enables us to forgive each other and be restored to one another. Let's pray. Diyos Ama, kayo po ang aking kakampi sa lahat ng oras, lalo na sa mga pagkakataong pinagsasamantalahan ng iba ang aking kahinaan. Bigyan po ninyo ako ng lakas ng loob at maging mahinahon sa pakikipag-ayos sa nakasakit sa akin. Salamat sa pagbabalik ng aming magandang samahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At para sa ating application, basahin ang Mateo 18:11-35. Pansinin kung gaano kahalaga sa Diyos ang tunay na pagpapatawad, ang pagpapanumbalik ng tao sa Kanya at natin sa isa't isa. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Mateo 18:15. This is Iko Gonzalez reminding everyone to speak words that heal and not harm. God bless you.